Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po excited? Praise the Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Bigyan mo siya ng high five muna. Sabi mo, I'm excited to receive something from the Lord. Amen? So sa oras na ito, meron po akong importante topic na gustong i-share this month of July kasama ngayon. Ang tawag ko po dito, ang title ko ay The God of Elijah. Okay? Yan po yung magiging team natin, The God of Elijah. Okay? Ito pong God of Elijah, 4 weeks to 5 weeks ko po itong ituturo. Gusto ko maging familiar kayo sa istorya ni Elijah, the prophet Elijah, para makarelate po kayo, maipamuhay natin ito. Napakaganda po, naisip ko po ngayon, magtuturo ako ng mga karakter. Nung nakaraan si Isaac, si Gideon, ngayon si Elijah na tayo. Okay? Gagamitin ko yung mga istorya ng nasa Bible para makarelate po tayo. Ito pong topic ko ngayon ay nagpapatungkol po sa Cherith experience. Yung tinatawag po ng divine isolation. Okay? Merong year, may panahon, may oras po na si Lord, ikaw ay i-isolate ni Lord for a purpose. Dito sa experience ni Elijah, nakaranas siya ng divine isolation. Ito po yung mababasa nyo sa 1 King chapter 17, verse 2 hanggang verse 7. Okay? Pwede bang basahin natin muna ito sandali? Okay? Okay, verse 2 tayo. Ang topic ko ngayon, divine isolation. Ito po yung experience natin na bakit parang na-isolate ako. Okay, bakit ganon? Nawala ito, nawala ito, nawala ito, nawala ito. Parang ako na lang nag-iisa. Kasi po merong period of isolation if God want to prepare you for something. Okay? So then, the word of the Lord came to Elijah. Verse 3, live here. Yun, pinapaalis siya rito. Live here. Turn eastward and hide in the Cherith ravine, east of Jordan. Verse 4, you will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to Cherith ravine, east of the Jordan, and stayed there. Now the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Verse 7, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Dito po, ang istorya po, nabasa nyo na ba si Elijah, yung prophet? Yung mga hindi po kayo familiar sa prophet na si Elijah, may babanggitin po ako sa inyo dito. Nakakatuwang makita si Elijah doon sa Mount Carmel. Ano yung Mount Carmel? Okay? Siya po yung prophet who calls down fire from heaven. And he began to slaughter all these Baal prophets. Siya po yun, si Elijah po yun. Itong Elijah na ito, pag pinag-aralan niyo po buhay niya, parang cinematic. Pinapakita yung kanyang strong personality, yung kanyang strong desire to save Israel. He is the one who show how powerful is our God. And he was vindicated every time na ginagawa nyo to. Kaya lang po, before Carmel, experience niya, dumaan muna siya sa Cherith. Ito yon yung kwento na to. So yung nakikita nyo pong, he pray for the fire from heaven to come down and consume the sacrifice. Bago yan, ito muna yung kwento niya ngayon. Yung pinalis siya dun sa isang lugar, pinapunta siya sa Cherith. Kaya lang itong Cherith na ito, hindi ito cinematic. Okay? Actually, itong place na ito parang embarrassing para dun sa isang prophet na ito.
Sabi po ng Bible, God told Elijah one day to confront this powerful king on earth. Okay? So he came to King Ahab and delivered the most daring prophecy of his life. Ang prophecy, as the Lord lives, there shall be no dew or rain these years, except by my word. Sa Tagalog, habang nabubuhay ang Panginoon, walang datating na ulan o hamog sa taong ito, maliban sabihin ko na magkaroon. Very daring po yun kasi parang siya ang may-ari ng ulap at langit na siya ang magbubukas. Ito po yung he stepped into a stage with blazing courage. Ganun niya, nagbigay siya ng statement. After niyang magsalita noon, natakot si Ahab. Sabay sabi ni Lord, I want you to go and hide in Cherith. Yung Cherith po, isa po yung place na napaka-humbling. Sinerch ko po itong tinatawag ko pong pinag-aralan ko po itong Cherith. May ibig sabihin pala ito. Ang ibig po sabihin ng salitang Cherith ay walang iba kundi, okay, ang word cutting or gorge. Dito sa time na to, si Elijah, madaming experience, powerful demonstration of God's power. Nagsisimula na siya. Pero sabi ni Lord, naniniwala po ba kayo, before private performance o public performance, you must be prepared privately. Ito pong Cherith po na ito, itong si Elijah, masyado siyang popular, famous na prophet. Masyadong matindi yung mga powerful demonstration niya. So dun siya dinala ni Lord sa isang lugar na ang pangalan ay Cherith. Ibig sabihin po nito, a cutting place. Bangin po yon. Yung Cherith sa lugar na yon, isa po siyang deep, malalim na bangin. Para po siyang nagkaroon ng marka, earthquake, natumba, dun siya nilagay ng Panginoon. Tinago siya sa Cherith, doon sa cutting place. Naniniwala po ba kayo na tong tingnan mo sandali katay mo. Alam mo, may katabi ka ngayong sikat, kilala, mayaman, malaki sweldo. According dito po sa pinapakita ng Panginoon, fame, listen to this, is fatal to your faith. Fame is fatal to your faith. Pag kayo kilala, sikat, makwarta, popular, delikado sa inyong pananampalataya. Si Elijah po, he just stood in front of this King Ahab and he spoke with authority from heaven. It would be easy for Elijah to start believing he was the reason for the rain stop. So sabi ni Lord, itong si Elijah, nagsalita kasi siya, hindi bababa ang ulan maliban na sabihin ko. Parang si Elijah nakaka-develop na siya ng kanyang self-confidence. Pero ang Panginoon, nakita yung delikadong kalagayan. Kasi si Lord nagbabasa, delikado tong mama na tong prophet na ito. Parang siya na ang nagbubukas ng langit para sa ulan. So dito, the word Cherith is to cut down. So dinala si Elijah sa lugar ng cutting place. Mukhang may tatanggalin dito ang ating Panginoon. Kasi po, pag hindi siya kinut down, God cannot build without your ego getting in the way. Ang gustong tanggalin ni Lord dito, sabi niya, bago ka pumunta dyan sa Baal, bago mo puntahan yung babae,
nagagawa ka ng himala, bago ka gumawa niyan, dito ka muna sa Cherit. Ipe-prepare muna kita. I will cut something in your life. Dito po, nung narating na niya ang Cherit, now, nakikita niya yung tubig doon sa kanyang inuman, he can drink freely. But day by day, yung water level nangungonte, i-begin to watch yung lap line niya, paubos ng paubos. Hindi siya dinala sa isang unending fountain of water. Dinala siya sa isang brook na temporary, seasonal lang ang stream. Why? Because dito po, God refused to let Elijah put his own security doon sa tubig na yon. Unti-unti pong inaalis ng Panginoon. Makinig po kayo mabuti. This is a very important thought. Maraming Christian ngayon, dahil may trabaho, may magandang ekonomiya, mataas ang sweldo, mataas ang posisyon, or nakakapagnegosyo, kumikita na. Hindi natin alam, unti-unti na tayong lumalakas ang tiwala sa sarili, unti-unti na tayong nag-i-increase ang ego, unti-unti unang lumabas ang pride. Pero ang Lord ay may gustong malaking gawin sa buhay mo. Yung nararanasan mo ay simula pa lang. Ngayon, pag tinuloy ni Lord sa iyo yon, madidisgrasya ka. So ang gagawin ni Lord, ipe-prepare ka. Katulad ni Elijah, kilala siyang prophet, maganda na kanyang ginagawa, pero nakakapagtaka, in-isolate siya. Ang isolation ni Lord sa isang tao, pag in-isolate ka, ito po yung preparation mo para sa susunod mong gagawin na malalaki, matitindi. Kaya lang, kailangan muna ng isolation process upang during its isolation, God can work in your inner life. Wala ka naman problema, matalino ka sa labas, may sweldo ka, may trabaho ka, may business ka. Ang problema, something is going on inside of you that need to be dealt by God. Your ego, your pride, your self-sufficiency. Sabi ni Lord, sandali muna. Grabe naman tong anak ko na to. Oh. Baka makalimutan nito, ako tumutulong sa kanya, baka akala niya siya. So ginawa sa kanya, in-isolate siya. Kasi yung cutting, yung tinatawag nating share it experience, dinala na siya doon. Ang goal ng Panginoon, matanggal yung ating security sa ating sarili at matuto tayong masecure sa Diyos. You know, I find out, I experience, nung ako po ay nagpastor at gumaganda ng gumaganda, biglang suddenly parang naramdaman siguro ni Lord si Bishop Uriel, yumayabang na ata. Si Bishop Uriel ata, mataas na yung confidence sa sarili niya. I experienced this isolation until I realized I need not my ego consume my life. I need not my pride stop whatever God is doing in my life. Napatahimik po ako dahil dinala ako ni Lord sa isang isolation place. Ako lang mag-isa, bagamat kasama ko kayo, but I feel so isolated. And I don't know why, yun na pala yung process ni Lord. Ina-isolate ka, ibig sabihin, pine-prepare ka kasi something big is about to happen in your life and if you are not prepared, hindi mo mapupuntahan yon. Tingnan mo katabi mo, tingnan mo. Alam mo yung katabi mo na tinitingnan mo? May malaking nakahandang magandang bagay ang Panginoon dyan. Say amen. Who believe that? Ang hindi lang natin alam kung prepare siya. So God may ginagamit siyang strategy para mapuntahan mo. Parang ganito. Parang nung nag-aaral ako, gusto ko maging arkitekto. So dapat
Bull lang ako sa loob ng paaralan ko, di ako pwede pumunta kung saan saan. Naka-isolate ako sa paaralan ko. When God wants to do something in your life, something big, God usually use that shared experience, yung cutting sa'yo. Kasi pag pumunta ka doon, umarya ka doon sa magandang malaking bagay na gagawin sa'yo, unprepared ka, masisira ka lang. Ang dami kong nakitang Kristiyano sa dulos, meron dito. Umiiyak. Sabi ko sa kanya, sabi ko naman sa iyo kasi huwag ka munang pabigla-bigla eh. Dapat ano ka lang. Pine-prepare ka pa ni Lord, nagmamadali ka. Meron ba ditong nagmamadaling yumaman? Ha? Nagmamadaling gumanda, nagmamadaling gumwapo. Ayun, na-disgrasya. Kasi bago ka pumunta sa level na gusto mong yumaman, gusto mong gumaling, handa ka ba dyan? Sigurado ka, prepare ka dyan? Ang dami kayang yumaman na nasira lang ang buhay, tapos naghirap ulit. So God use shared experience. I-isolate ka ni Lord. So pagdating niya sa shared, yung place ng cutting, okay? He begin to learn something. Dapat matututunan niya dito yung yung wala namang isang tao sa paligid ko. Wala akong nadidinig ng mga tao nagsasalita. Bakit? Ba't ka nilagay dyan? Kasi gusto ni Lord, huwag puro tao pinapakinggan mo. One day, you learn how to hear the voice of God. Not everybody know how to hear the voice of God. Paano mo matidinig ang mga tao? Umaga pa lang, rintido ka na ng mga noise of this world, voice of man, until you don't even know what is the voice of God. So if God want to train Elijah to hear the voice of God, and he learned to trust God, in-isolate siya. Nako, doon walang Facebook account. Doon sa lugar ng Sherit, walang tao siyang madidinig. Siya lang talagang mag-isa. At si Lord. Unti-unto, tinuturuan na siyang makinig. Tinuturuan siya mag-isip ng tama. Tinuturuan siya ng value ng isolation na ito. Unti-unting tinatanggal sa kanya yung mga sure thing niya. Ano yung mga sure thing natin? Sigurado ka may trabaho na. Sino rito yung feeling secure ka kasi may trabaho ka? Meron kang healthy body. Meron kang reliable income. So ang feeling mo, okay ako. Paano ko sabihin ko sa inyo, ang job na dry up. Ang healthy body na dry up. Ang reliable income na dry up. Are you still here? Yung brook na pinuntahan niya, it dries up, natutuyo. Gustong turuan ni Lord si Elijah, anak, lahat natutuyo, pati yung brook na yan. But I want you to learn, lahat natutuyo, yung job, yung health, yung income, natutuyo yan. But there's only one fountain that never dry, and only God is the fountain of that living water. Ito yung isang itinuturo sa kanya. Anak, yung binigay ko sa yung brook, mawawala yan. Pero yung gumawa ng brook, yung nagbigay sa iyo ng brook, hindi ka iiwan. Because usually, lagi tayong tuwan-tuwa sa binibigay sa atin ni Lord. Pero hindi tayo natutuwa doon sa nagbigay. Naranasan nyo na po ba yung masayang-masaya ka na binigay sa iyo ni Lord hanggang makalimutan mo na yung nagbigay na Lord sa iyo? So God is teaching this man, Elijah. The goal again is preparation. Sabihin natin, preparation. Elijah was always a man of action. He always wanted to fix Israel's problem and situation. The problem of idolatry. Gusto niyang i-fix eh.
He always wanted to confront all false prophets, including Ahab. Ganadong ganato siya. But alam mo, ginawa ng Panginoon? God sent him into complete silence in the place of Cherith. Pahinga ka muna, relax ka muna. Because alam ni Lord na dapat din nating malaman that you cannot fight a spiritual battle with human adrenaline. Pag may spiritual battle tayo, hindi to pwede yung ating physical strength. Yes, Mount Carmel was about to happen. The showdown with 850 prophets. Lalabanan niya. If Elijah had gone straight to Mount Carmel, he would be fighting this false prophet with his own strength. Sabi ni Lord, diyan ka muna, palalakasin kita. But after a year of silence, isang taon po yun, no? At the place of Cherith, 1 year, you can see that this man, Elijah, was so broken of self-reliance. Then when he finally gets into that mountain, he relied 100% on God. So ito po yung background na nakikita po natin dito. So, balikan ko, dinala siya sa Cherith na place. Dito po natin makikita yung naging situation niya. No? So itong Cherith is the place where he could check his obedience. Sa verse 2 and 3, the word of the Lord came to him. Live here, turn eastward and hide yourself by the brook of Cherith, which is east of Jordan. Notice niyo po yung timing. Nagsisimula na po yung drought, yung crops failing. The people are beginning to panic, yung po situation. But Elijah, the man who holds the key for the rain, is sent away from the crisis. May famine, wag ka dyan. Inalis po siya. Minsan po natutunan ko, obedience is not always about going into the battle. Nakita ko po dito, sometimes, obedience means retreating from the battle. Ito yung nangyari sa kanya eh. Hindi puro lusob. Minsan, tago. Tago. Alis ka dyan sa gera. Punta ka doon sa Cherith. Ito yung hindi maintindihan ng Mari. Akala pag nasa Panginoon tayo, arya tayo ng arya. Hindi ho dito. Hindi ho. Hindi ho puro arya, hindi puro lusob. Dito, merong period ng tago. Bakit ka tinatago? Because inihanda. Kaya nga po, nung tinago siya sa Cherith, ito po yung divine isolation. Tuturuan siya doon sa place of isolation, a place of dependency. Inaalis kasi yung self-confidence eh. Bago ka tumawag ng ulan one day, teka muna sandali. You must first learn that you are not the source, it's God. Ang yabang kanina. As long as the Lord lives, heaven will never pour out rain, maliban na sabihin ko. Astig, no? Sabi ni Lord, teka muna anak, baka one day ikaw na ang source, ha? So dinala siya sa Cherith hanggang mawala na sa isip niya na ako ang source kung bakit may ulan. Si Lord, inutusan lang ako. Alam niyo, minsan ito yung inaayos ng Panginoon eh. God is teaching Elijah here that you cannot lead the nation of Israel until you have learned how to live alone with God. Isolation po yan. Ito po yung mali, kasalanan na marami mga modern Christian. Because we have filled our life with so many noise. Ang dami nating disturbances na today we can no longer hear the whisper, the voice of God. Ito na po yung problema ngayon. Ito yung nakita ko. So itong si Elijah, nung nilagay po siya sa Cherith, hindi siya dapat mag-complain ng silence. Kasi
kinakalibrate ni Lord ang puso niya. So nung nandun na siya sa chariot, tahimik, walang kausap, yung pala, calibration na ng kanyang kalooban. May mga tao ngayon, kaya po kayo hindi sensitive sa Lord, kasi nakalimutan nyo, merong time ng isolation. Yung wala kang kausap, ikaw lang. Alam mo, yung time na yon, pag natutunan nyo po yung isolation, yung kayong dalawa lang ni Lord, diyan po inuhubog ni Lord yung ating internal inner life. Kinakalibrate yung puso natin, mga kapatid. Kaya dito ko po nakita. Now, number 2, the God who provides through rabbins. Ito po yung makikita natin. Sabi po ng verse 4, you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. Ito yung observe, no? Nung binasa ko po yung scripture na to, medyo, Lord, bakit yung raven? And I have commanded the ravens to feed you there. Medyo absurd po yan kasi ang raven po ay isang unclean birds. Sa Levitical law, the Bible said they are detestable because they are scavengers, carriers of death. Pero nakakapagtaka, bakit ginamit ni Lord itong unclean creature na to bring that bread and meat to the prophet Elijah? Di ba kayo nagtataka? Eh sabi ng Bible, unclean bird yan eh. Detestable yung bird na yan. Scavenger yan, kinakain niya yung mga karne ng patay na mga hayop. Patay na tao, kinakain niya. Bakit siya ang padadali ng tinapay? Eh sa totoo lang, mga kapatid, when you are in the place of aloneness, solitude, katulad ni Elijah, God's provision does not always come through dignified channels. Kung titingnan niyo po, ang resources na binigay na pagkain, galing po sa isang hindi kaaya-ayang hayop o ibon. Ito po yan, unexpected, uncomfortable, and humbling means. Sabi ni Elijah, dito mo ako pinadala, wala akong pagkain dito, nagugutom na ako. Hindi, papainumin kita, nakita mo yung batis, diyan kayo inom. Eh, paano ho yung pagkain ko? Ay, may magdadala siyang pagkain. Nag-order na ako sa Grab, tsaka sa Panda, tsaka sa Lalamove, may dadating dyan. Yung pala, yung Lalamove niya, raven. Sir, magandang umaga po, padala ni Lord. Ito yung tinapay, ito yung bread, sabi niya. Very uncomfortable siya, sabi niya, teka muna, ibon na sinumpa ito, ba't ito ginagamit sa akin? Wala siyang magawa because every morning, every evening, itong raven na ito, bumabalik lagi. Lagi nagdadrop ng food in front of him. So si Elijah, na-humble. Gutom na gutom siya eh. Nasubukan niyo na bang nakaranas kayo ng isolation? Yung ikaw na lang mag-isa, walang pera nanay tatay mo, tapos di mo alam kung paano kakakain. Kasi ako, mayroon ako mga raven experience eh. No? Nung bago pa lang po akong pastor, wala akong sweldo. Nagtaka ako, may tumutulong sa akin yung unexpected person. Kuya Oriel, kunin mo to. Meron ako ditong isang butter tsaka dalawang tasty na tinapay. Yung sliced bread. Uy, salamat ah. Hindi niya alam, hindi pa ako nag-aalmusal at tanghalian. Binigay sa akin hapon. Sabi ko, Lord, salamat. Meron akong butter, meron akong bread, eto na hapunan ko. Pagkakain ko, may sobra pa, may pang-almusal pa. Kumain pang-almusal, may pang-tanghalian pa. Dumating yung mga youth, ubos. Ubos talaga. So dito nakikita ko, may mga ibinibigay sa ating provision si Lord coming from different direction. Minsan, ito po yung mga unexpected.
Sino nakaranas, pinadalang ka ni Lord ng blessing unexpected? Ha? Minsan, you cannot explain why binibigyan ka niya. Pero kung ano man po, basta't naindo ka sa isolation, meron ka kay Lord na ibibigay. Kasi gusto ni Lord, alagaan po tayo. Yet, Elijah need to bow down and thank God for something delivered by this scavenger. Why? Yung pala, kaya pala galing sa uwak, sa raven, pinapatay pala ni Lord yung pride sa puso niya. Na hindi ako, akala niya, si Lord, very special ako kay Lord. Ayun, basurero ang binigay sa kanya. Special ka, ha? Eto, basurero, kainin mo yung pagkain. Why these things happen? Because God want to kill the pride inside of this prophet Elijah. It kills that I earn this mentality. Wala ka ngayon. Na-humble po siya. Alam niyo po ba na meron tayong karanasan, yung tinatawag po natin, season of poverty. Sino rito nasa season of poverty? Yung parang pamasahin na lang, wala pa. Pang merienda pa kaya, di ba? So sobrang experience mo ng poverty, parang, alam mo, naiya na ako eh. Brad, libre mo na lang ako, wala akong pamasahe. Gusto ko lang magsimba. Alam niyo, may mga ganyan tayo. Ma, church tayo, sabay ako sa iyo. Bakit? Wala po akong pamasahe. Sino sa inyo hinambol na ni Lord sa isang season of poverty sa iyong life? Yung limitation, hindi kahapon eh, ngayon. Pero tingnan nyo naman, paano ka sinustain? Wala kang pera, nakarating ka sa kuneta. Wala kang pang merienda, nakakain ka. Nakauwi ka pa. Sabay ngiti, no? Alam mo, si Lord lang nag-sustain sa akin ngayon. Until you realize that it is not on your own, it is the provision of God. Amen? Yung iba sa inyo, meron ba kayong mahirap na trabaho? Yung parang pagod ka, hirap na hirap ka, pero konti sweldo. At least nakaraos ka. Meron ba ditong nakakaraos lang sa sweldo? Season lang yan. Isolation experience lang yan. Tiyagain mo, one day, makakalabas ka dyan, malakas, matalino at pinagpala ng Panginoon. Amen? Palakpakan niyo yung mga nagtatrabahong maliit ang sweldo, okay lang yan, season lang yan. Yung iba po, merong difficult job, yung kahit anong sipag, ang konti ng sweldo. Hindi, sa totoo lang, meron ditong tao, nakakabuhay, buhay pa siya ngayon, wala siyang trabaho, pero meron siyang friend. Yung friend. Alam mo, minsan, pasalamat tayo sa mga friend natin, yung parang charitable friends. Yung pang titingnan ka pa lang, halika, sabay na tayong kumain. Ay, salamat ha. Hindi na kailangan magsalita. Alam gutom. Walang pera, ililibre ka. Pero ba kayo mga kaibigan na ganyan? Yung parang matik, alam na alam niya, no? Tama? Naalala ko isang kaibigan. Bago akong pastor, nagpipreach ako, maghapon sa FPU. Pag uwi ko sa hapon, alas 5, pagod na ako, titingnan ako no? Kuya Uriel, kumain ka na? Sabi ko, okay lang bro. Okay lang, sabi ko. Ayoko naman kasi pakainin ako eh. Hindi, Kuya Uriel, sama ka sa akin. Kakain ako eh, sabay na tayong dalawa. O tara, pupunta ako, sasama ako sa kanya. Naiiya nga ako eh. Pero sasama ako. Tapos sasabihin niya sa'yo, ganito o pili ka na ng ulam, ano ba gusto mo dyan? 2 ulam ang kunin mo, ako 2 din. Sabi ko, ang dami naman. Sige na, Kuya Uriel, kula ka na. Alam mo, minsan, yung mga charity of friends natin, sila po, no, ang nakakatulong sa atin. Nasubukan nyo na bang pumila sa ayuda? Yung nakaganong ka. Malayo pa ba? Malayo pa. Tapos magkano ibibigay? 1.5, di ba? Yung, ang haba naman ng pila, 1.5 lang pala ibibigay, di ba? Yung bang, dumaan ka talaga doon sa ganong klase. Hindi ubiro yung mga kapatid. Do not despise the raven's experience. Because it is always sent by the sovereign hand of God. Can I have amen? For as long as you are in the will of God, I promise you, the provisions will find you.
Tutulungan tayo ng Panginoon. Even in the hands and in the wings of this unclean bird na ito. Pwede bang palakpakan mo si Lord sa provision na binibigay sa atin? Dito po, sa verse 6 and 7, magkakaroon na ng isa pang mas matinding problema. In-isolate na siya, dinala siya sa Sherit, kumakain siya from Raven, umiinom siya dun sa sa brooks na ito. Sa Tagalog po, sa batis. And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Ito po yung cruel part ng story na ito. The brook is drying up. Sino sa inyo nakaranas na ng drying up? Yung sweldo mo, drying up. Yung bank account mo, drying up. Yung sinesave mo, drying up. Yung health mo, drying up. Now, Elijah has a choice. Nung tinignan yung inuman niya, nagtaka siya, unti-unting natutuyo. Ngayon, tuyo na, wala na talaga. So, wala na siyang maiinom. Dried up na. Well, Elijah can panic. He can begin to doubt yung calling niya because ano ba itong napuntahan ko? He can say to God, Lord, what about this? I keep on following you, even here. You promised me water now. The water is gone. Naintindihan ko po si Elijah. Napansin ko po dito that God does not send Elijah away until the brook is dry. Why? Gusto po ng Panginoon na si Elijah ay matuto na hindi ka umasa sa brook, sa batis. Ako lang gumawa niyan, ako lang nagbigay niyan eh. Kahit mawala yan, ito tinuturo sa atin eh. Kahit mawala trabaho mo, kahit mawala business mo, ako pa rin ang source mo. Natutunan niyo na ba yan? Yung, paano nawala na ako ng trabaho? Paano tatay ko nawala, na-dried up lahat. Pero sabi ni Lord kay Elijah, di ba ako naman nagbigay sa'yo ng brook? Mawawala yung brook na yan, pero ako hindi nawawala sa'yo. Ito po yung napakamahalagang dapat matutunan natin. The main source is God. The brook is just the demonstration of the love of God. Kaya mo to? Ay, nawala trabaho. Okay lang, may Diyos pa naman ako eh. Hala, naubos na yung savings account ko. Okay lang, hindi naman nauubos yung account ni Lord. Ganun ba kayo ka-peaceful? O pag nawawala na yung trabaho, hala, paano na to? Nawawala na yung savings, hala, naalala ko nung panahon ng pandemic, ako, daming sabi ko doon sa mga members, mawawala lahat yan, pero tandaan mo, hindi nawawala yung Diyos sa atin. Sino po naniniwala madadry up ang trabaho, ang business madadry up, pero si Lord hindi nagdadry up yan. Can I have amen? Kasi madali tayong ma-inlove sa mga means of provision rather than the provider. We love so much the gift to the point we forgot the gift giver. Ito yung natutunan ko dito eh. We love the job. We love our spouse. We love our health. But God is so jealous for His place in your heart. If the brook dries up, it is not the sign that you have left God's will. Hindi po. It is often the sign of God, and that is about to shift your position. Yung pala, kaya pala nadadry, aalis na pa siya, tapos na yung training, graduate na. Pupunta na siya kaya Ahab, pupunta na siya doon sa widow. Ang dami niya nang gagawin. Pauulanin niya na. Sino po niniwala? Share, it is just a school for us. Dahil school, merong graduation. Merong graduation dates ang bawat school eh. When the brook dried up,
Why? So that Elijah would be forced to move from Cherith to Serapet, where a widow and a miracle were awaiting for him. Hindi niya alam, no? Bakit natuyo, Lord? Wala na ako inuman. Kasi pag yan may laman, hindi ka alis. You will not leave Cherith. Tuyo na, anak. Graduate ka na. Pumasa ka sa pagsubok. Tanggal na yung yabang mo. Halika. From here, you go to Serapet. Meron kang makikita diyang babaeng widow. Diyan, magde-demonstrate ka dyan ng power of God. Nagkaroon ng miracle ng pagkain. Pangalawa, yung anak ng babae na matay, pinag-pray niya na buhay. Kung hindi siya inihanda ni Lord sa Cherith, walang patay na mabubuhay. Walang magmumultiplication ng tinapay. But because pin-repair, said the word, prepare. Totoo ba to? Brok na brok ka ngayon, hindi ka brok, pine-prepare ka lang. Dry na dry ka ba ngayon? Hindi ka dry na dry, inihahanda ka lang. Dapat ba ayusin natin ang ating perspective? When you are about to complain because everything dried up, hindi ho. God is just preparing you. Are you listening? If this brook is drying up, don't panic. Prepare to move. Naalala ko po sa Dulos for Christ, doon nagpastor ako. 5,000, hindi ko mabayaran. Lumipat ako, mas mahal, 10,000. Lalong hindi ko nabayaran, nakong hirap. Lumipat ulit ako, 20,000. Yung ating treasurer, nagtataka sila, si June, tsaka si Beth. Kuya Aurel, ba't ganun? Hindi natin mabayaran, ikaw naman lipat ng lipat kang pamahal. Wala silang kalamalab. Graduate na ako sa 5,000, 10,000 naman. Graduate na ako sa 10,000, 20,000 naman. 20,000 di namin mabayaran. Pumunta ako sa 30,000 ulit. Hindi ako maintindihan ng mga treasurer sa church. Hindi tayo makabayad ng 10, 20, ikaw 30,000 naman. Kasi po, when God prepares me, I need to prepare to move. The silence is ending now. The solitude serve its purpose now. Tanggal na yung yabang mo. Alam niyo po, pag hindi ako makabayad, pag titingnan ko yung mukha ni Kuya Jun mo, tsaka ni Ate Beth nyo, hinahambol talaga po ako, mga kapatid. Kitang-kita ko po, awang-awa sila sa akin. Para akong walang kwenta, para akong hinahambol talaga ako. Imagine mo, wala akong pambayad, nakikipag-deal ako, tapos nung bayaran na, nakatingin yung treasurer sa akin ng church natin. Kuya Aurel, paano to? Naku, yang-iya talaga po ako. But during those moments, mga kapatid, doon ako hinubog ni Lord, mga kapatid. God want me to live in a different kind of faith. I can still remember. Kasi wala naman akong nakitang taong nangungupahan na walang pambayad, tapos pinapasok eh. Yun pala, yung time po na yon, I'm beginning to live a different kind of faith. Hindi po ito yung faith na nakatago, but faith naka-public so that the people will know that God is with me. 37 years na po akong pastor. Tandang-tanda ko po, yung 50,000 hindi ko mabayaran. Paglipat natin, nag-G12 tayo, lumago yung church. From 200, naging 500, naging 1,000, naging 1,500. In 3.5 years, naging 3,500 yung church ng Dulos. Noong mga bandang 1,000 to 1,200, naganap na ako ng facilities kasi marami na tayo eh. Yung kinuha ko po, yung Masagana Mall, ang upa ho natin doon, 120,000. Nakita mo yung talon? 50, dati 5, 10, 20, 30, 50.
Biglang talo, 150, 120. But God prepared me. So kinuha ko po yung 120, kausap ko yung Chinese, si Brother David Tew. Sabi ko, wala akong pera pang bayad siya ng 3 months advance, ha? Pag gamitin mo ako, pag nakakuha na ako ng pera, babayaran kita. Sabi sa akin, pinagtawanan ako eh. Pero mabait sa akin yung Chinese na yon. O sige, pag may pera ka, bayaran mo ko, ha? So every Sunday, nagko-collect tayo ng pera. Ang dami natin service nun eh. Alam niyo po nangyari? Simula nung 120,000, hindi na ako nagkautang sa bayarin ko. Ngayon po ang dulos, almost 2 million na, wala pa rin akong utang. Alam niyo kung bakit? I move up my faith. Because during the time of isolation, I learned to humble myself. Hanggang ngayon po mga kapatid, almost 2 million naman, pero hindi po ako natatakot. Because during the pain of being alone, that's my solitude. And it served the purpose. Tinanggal talaga ni Lord yung yabang ko. No? Tinanggal ni Lord yung pagtitiwala ko sa tao. Hindi na ako humingi ng tulong sa Amerikano, sa Koreano, sino man. Sabi ko, bahala ka na Lord. Kung makulong ako, bahala ka. Nakita ni Lord, I just trust Him. Hindi ako nakulong. Hanggang ngayon, wala akong utang sapagkat sinamahan ako ng Panginoon. Hindi ko tinago ang aking faith. Ipinakita ako sa labas. Amen. Kaya dito ako magwawakas mga kapatid. Meron pong kasamang test ang isolation. Itong test of charity. Kaya mo bang mag-serve kay Lord even when no one is watching you? Kaya mo bang, will you be faithful in the hidden place? I think this is the reason many of us are not used on a wider platform sa buhay po natin. Kaya maliliit lang po nagagawa natin eh. Kasi we cannot prove na tayo ay faithful sa maliit. 5,000 nagpaka-faithful ako, 10,000 nagpaka-faithful ako, 20,000 nagpaka-faithful po ako. Nung dumating na po yung 120,000, Lord, mas malaki na to. Pero dahil napatunayan mong faithful ka ng maliit, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ang sabi po kasi ng Luke 16:10, He who is faithful in what is least is faithful also in much. Dito po ako magwawakas para makita nyo po na meron tayong dapat maunawaan po dito. Ano yung life application na pwede po nating tingnan po dito? Okay? Number 1, your isolation is not your destination. Yan ang una. Your isolation is not your destination. Yung ina-isolate ka ni Lord, wala ka ng trabaho, wala kayong kaibigan, walang nanay, tatay, ikaw lang mag-isa, hindi yan ang destination natin. Yan ay place of preparation. Tandaan niyo yan, ha? Number 2, you must trust God's unconventional provision. Nung isolated ka, walang nanay, walang tatay, walang kaibigan, wala. Naalala ko yung kwento ng aking kaibigang pastor. Natawa ako sa kwento niya. Sabi ng asawa, sweetheart, wala tayong ulam. Ano lang tayo? Bigas lang. Eto, sinain ko na walang ulam. Pastor, ano gagawin natin dito? True story. Sabi ng pastor, hawakan mo kamay ko, yung dalawang anak, hawakan mo kamay, manalangin tayo. Ang Panginoon magpo-provide sa atin. Nag-pray siya. Nung habang nananalangin siya, Panginoon, ikaw po bahala. True story to, ha? This is not a joke. True story. In Jesus' name, ikaw ang mag-provide sa family ko. Amen. Sa gilid ng bahay niya, doon sa may kanilang lamesa, may bumagsak na bangos na inihaw. Plag. Yung pusa, may ninakaw na isda doon sa kabilang bahay. Dinala sa kanya. May ulam na tayo. Because God
provides when you don't expect it. Yung raben niya, yung pusa. Alaga niya yung pusa, kanya yung pusa eh. Sabi niya, alam mo, Bishop, yung pusa ako, kumuha ng isda na inihaw na bangos sa kapitbahay ko. May birthday dun eh. Kumuha ng isa, nilipat sa bahay namin. Siguro sa kakatakbo niya, natatakot, nalaglag. Sabi ko sa kanya, yun ang sinasabi ko. Ma-provide ka lang ni Lord, God will use the raven. The unexpected provider. Tignan mo yung kapatid mo. Sino rito naniniwala ka dahil pine-prepare ka ni Lord kahit wala ka pa? Sabihin mo sa kanya, sagot ni Lord ang bangus mo. Grabe, bumagsak yung bangus. Nakakain sila. Number 2, tingnan po natin to, you must trust God's unconventional provision. Number 3, when the brook dries up, don't panic, but listen. Yung mga inaasahan mong magbibigay sa iyo ng uhaw, trabaho, negosyo, pag yan nag-dry up, don't panic. Listen to God because God will tell you, congratulations, graduate ka na sa isolation. Now, move on. Huwag kayong matatakot pag nawawala. Kasi yung nawawala, pinapalitan ng bago. Ganda, sa susunod, pupunta kayo ulit dito. Yung nagpapakain sa kanya, raben. Yung nagpapainom sa kanya, yung brook, umalis ka na dyan. So, wala nang raben. Yung raven, wala na. Yung brook, wala na. Pupunta siya, yung bago magpapakain sa kanya, widow. Widow. Kaya lang, yung widow is a higher level of miracles. Matindi to. Doon sa widow, pinakain siya, pero namatay yung anak, niyakap niya, nabuhay. Hindi niya ito mararanasan kung hindi niya naranasan na magkaroon ng miracle doon sa time ng isolation niya. Isolation is the place where you learn from God. Ito pa yung nakita ko. And then, number 4, remember the brook was never the source. It's God. Huwag kakalimutan, hindi po yung brook ang provider. Si Lord po, siya ang main source. Sana tanggapin niyo to. Hindi yung boss mo. Hindi yung trabaho mo ang nagpo-provide sa iyo. Dahil pag na-dried up yan, patay ka na. Dapat tandaan mo, si Lord ginagamit niya lang yung boss ko para i-provide ako ng Panginoon. Amen? Ang nanay at tatay ko ay isang instrumento ni Lord para i-provide ako. Lahat ng yan, ginagamit lang ni Lord. Pero ang totoong source natin, walang iba, kundi ang ating Panginoon. So that once the brook dried up, you can say, I can afford to lose the brook because my God is the source of everything in my life. Hallelujah. And then number 5, remember this. Cherith prepares you for Mount Carmel. Itong isolation experience natin is part lang po ng preparation ng ating Panginoon. Sino po may natutunan ngayon? Tandaan nyo, ina-isolate ka para turuan ka, para ihanda ka. Ina-isolate ka para matanggal yung yabang, yung self-sufficiency, ina-isolate ka. Pero after the preparation, the training, aalisin ka na rin sa Cherith. Dadaling ka na rin sa isang level na makakaranas ka based sa natutunan mo sa Cherith. Nadanasan ko po kasi yan eh. Nung nakalis na po ako sa Cherith experience ko, isolation experience, doon ko nakita pa paano gumalaw ang Panginoon. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, may nakahanda sa kabila. Sino sa inyo excited iiwanan mo ngayon ang isolation place
Because you are getting ready to fulfill the plan of your God. Amen? Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, may nakahandang maganda. Meron po talaga nakahanda. Meron po talaga. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? God still uses imperfect people. He is imperfect. Elijah is imperfect. And God used him. Lahat kayo magagamit ni Lord. Kung mai-handle mo yung isolation moment ng life mo. Huwag ko kayo matakot. Minsan, bakit yan? Parang nasa spirit of poverty ako ngayon. Bakit Lord? Bakit niya? Hirap na hirap ako ngayon. Well, that might be your isolation experience. Alam mo, Bishop, nag-aanap ako ng trabaho. Hindi ako makahanap. Minsan yung mukha, malungkot talaga. Ewan ko ba kung ba't di ako makahanap ng trabaho? May pinag-aralan naman ako. Parang ang kunat ng panahon sa akin. Sabi ko, may tinuturo lang sa iyo ang Panginoon. Meron ba ditong sumasweldo ka naman? Di naman kaya lang, di naman kasya. Isolation yan eh. Sino sa inyo nakaranas, masaya ka, biglang nagpa-check up ka, at ang sabi ng doktor, may ganito kang sakit, may ganito kang sakit. Sabi mo, ba't pa kasi ako nagpa-check up eh? Sana hindi ko na lang nalaman. Dries up, yung health mo na dried up. No? Meron ba ditong dried up because maring iniiwan ka ng relationship mo, ng asawa mo, ng anak mo, o kaya kung sino man. Nada-dried up tayo, natutuyo tayo. Sa lahat po ng nakakaranas ng dry season, maganda lang kayo, may magandang ituturo sa si Lord dyan. Hanggang one day masasabi mo, wala na akong aasahan sa sarili ko, kay Lord na lang. One day maiisip mo, hindi ko kaya talaga to, pero si Lord na lang ang sasama sa akin. Sabi ni Lord, for apart from me, you can do nothing. Amen. Sa araw na ito, sino rito gusto mong i-welcome yung isolation na ginagawa sa ni Lord? Kasi ang dami talaga nating matututunan eh. No? Yung mga walang-wala ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, maigsi lang yan, di mahaba. Okay lang yan, may tinuturo lang siguro sa iyo. Amen? Yung mga walang sweldo pa dyan, may liit ang kita, okay lang. Eh yung hindi mo matanggap na sakit, naaasar ka, ba't ako nagkasakit? Naalala ko po si Ate Jarninyo, wag mong kainin yan, wag mong kainin yan, wag mong kainin yan. I can see in her face yung frustration niya. Kasi hindi niya matanggap. Nung ako'y nagpa-check up, yung sugar ko medyo tumataas. So, mahal na mahal ako ng asawa ko. At ang sabi niya sa akin, don't eat this, don't eat this. Araw-araw tinitingnan ko po, ano ba itong kinakain ko? Eh sabi ng asawa ko, kasi meron kang sugar problem eh. Ba't alam mo, dyan ako natuto. No? Ngayon, di niya na ako pinipilit. Ngayon, nakikita ko na ako na mismo. Why? I learn. Lalo ko natutunan, ang buhay ko hindi maiksi. Ay, hindi na mahaba. So, sinisikap kong gamitin ang buhay ko sa tamang paraan. Minsan, ang karamdaman, mensahe ng Diyos sa atin eh. Minsan, yung walang pera, mensahe yan eh. And then God prepare us for a better things. Amen? Sa araw na ito, sino sa inyo nagpapasalamat sa Diyos, dinala ka sa Sherit, a place of cutting? Inaalis eh. Pero sa inyo, naniniwala ba kayo na matatapos din yan? And then, I will move up. Merong isang lugar na pupuntahan ako. Yung pala, doon na natin mararanasan yung mga himala. After we pass the test, doon sa Mount Sherit. Sa next week, huwag kayong mawawala. Itutuloy ko po itong buhay ni Elijah. Okay? I want you to raise up your hands right now. And let me pray for you. Father, we thank you for whatever is happening to us, Lord. In the middle of that Sherit place, Lord, the place of cutting, may we learn, Lord, how to depend on you.
and not to depend on ourselves, Lord. May we learn to entrust everything into your hands, Lord. Panginoon, hindi namin maintindihan bakit merong charity experience. Nararamdaman namin yung hirap, yung isolation, Lord. Kaya naman na masamahan mo kami, we will there, Lord. Alam namin, Panginoon, tinuturuan mo ako na wala sa brook ng charity, Lord, ang blessing, kundi nasa iyo. May we learn how to thank the giver, not just the gift that you gave to us, Lord. Panginoon, may we fully understand that it is God whom we can trust, Lord. Ama, lagi kong sinasabi sa sarili ko, Riel, it is not how much you have, it is always whom do you belong. So Lord, sa hapong ito, salamat sa bawat lalaki at babaeng naniniwala na dumadaan lang kami, Panginoon, sa preparation. And after that preparation, we will move on to experience the great experience of God with us. So Lord, sa hapong ito, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Today, I pronounce that blessing will come upon your life. Lord, I pray that you're gonna release the blessing of abundance like Elijah, Lord. Miracles after miracles will happen, that God will provide for whatever situation that we have. Lord, salamat sa Raven na ginagamit mo sa buhay namin. Yung mga tumutulong na hindi namin ina-expect, Lord. Salamat din, Lord, doon sa brook that where we refresh ourselves. But Lord, one day they will dry up, they will be gone. Ang matitira na lang, Lord, ikaw na lang. We'll still be satisfied with you, Lord. Even mawala ang brook, Lord, mawala ang Raven. But you will show us the way, Lord, where to go so that the provision can happen to us. So, Lord, there's no reason to be afraid. There's no reason for fear. But today, we learn how to trust the God who provides, the God of Elijah. Salamat, Ama, i-bless mo ang bawat isa, even as we thank you and even as we worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah.